Bago pa makahuma si Emmy sa sinabi ni Ashton, ay mabilis na tinawid ng bata ang kanilang distansya. At mahigpit na niyakap ang kanyang binti. Lalo tuloy siyang natigagal. Mommy, napaawang na lamang ang kanyang bibig. Para siyang nananaginip, mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng batang kamukha ni Hyde. Yakap siya nito na tila ba labis na nanabik. At ang matindi ay tinawag siya nitong mommy. Gusto sana niyang kurutin ang kanyang sarili, baka sakaling magising siya kung isa iyong panaginip, ngunit tila na estatwa na siya habang nakatitig sa bata. You're finally home, mom. Maluhaluhang tumangala ang bata sa kanya. Para siyang robot na napalingon kay Ashton Blumentritt. Gumuhit sa mga mata ng dalaga ang pagkalito. Ashton, hindi na niya nagawang naituloy ang gusto niyang sabihin. Tila wala na siyang maapuhap na salita, subalit tila naintindihan naman siya nito. Umupo ito upang pantayan ang batang nakayakap sa kanya. Marahan nitong inalis ang pagkakayakap sa kanya ng bata. Hey, baby, please go to your room for now. Mommy and I need to talk. Mahinahon nitong turan. Okay, Dad. Marahan itong tumango. Pagkatapos at umangat ang tingin nito sa kanya. Ilang sandali pa siyang tinitigan ng bata, bago nito tinungo ang kanyang silid. At tila nakita ni Emmy ang lungkot sa mga mata nito. Nang makaalis na ang bata, ay tila nang hihinang napaupo si Emmy. Tila ngayon lamang nag-sink in sa kanya ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Humugot ng hininga si Ashton bago siya nagsalita. Kambal ang anak natin noon, Emmy. Una mong inalabas si Hyde through normal delivery. Sumunod naman si Hyde through cesarean section. Napakuyom na lamang ng kamao si Emmy. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nagkaroon siya ng tahi sa tiyan noon. Puno ng hinanakit na bumaling ang mga mata niya sa lalaki. Pero bakit kailangan mo siyang itago sa akin? Hindi rin niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Paano mo nagawa yun, ha? Wala kang puso. Nagngit-ngit ang mga ngipin nito. Hindi rin nawala ang hinanakit sa kanyang mga mata. Look, I'm sorry. I had no choice because he has a weak lungs. At ayoko rin namang pasanin mo ang lahat ng hirap ng pagpapalaki sa mga anak natin, Emmy. Puno ng sinseridad ang kulay kayumangging mga mata nito. I'm really sorry. Naniwala ka man o hindi, ilang beses akong nag-attempt na sabihin sa'yo ang lahat. Nanubig ang mga mata nito, na parang anumang oras ay maluluha ito. Sobra lang ako natakot sa magiging reaksyon mo. Sobra akong naduwag noon. Nagpakawala ito ng hangin. Hindi ko naisip na lalo lang lalala ang sitwasyon dahil sa ginawa ko. Kitang-kita ang pagsisisi sa mga mata nito. Umiling-iling naman si Emmy. Hindi pa rin tama na itinago mo sakin na may anak tayo. Nagbagting ang kanyang mga ngipin. Alright, I'll admit it. I'm a coward because I waited your hate to cool down instead of asking your forgiveness immediately. Tumayo sa pagkakaupo ang dalaga, kasabay ng pagguhit ng nanguuyam na tingin sa kanyang mata. Napapaisip na ako ngayon, kung hindi kami nahanap ni Indigo, baka hanggang ngayon hindi ko pa alam na may isa pa akong anak. Hindi ko planong itago ang bata sa iyo habang buhay. I swear, naghihintay lang talaga ako ng tiyempo. Umiling-iling na lamang si Emmy. Tumalikod ito at sinundan ang daan na tinungo ng bata. Nang makarating na siya sa tapat ng pinto, ay nanginginig ang kanyang kamay na kumatok. Makalipas ang 3 katok, ay buong tapang niyang ipinihit ang seradura ng silid. Nang mabuksan niya iyon, ay bumungad sa kanya ang batang nakaupo sa kama. Mommy, sumili ang ningning sa kanyang mga mata. Tuluyan namang humakbang si Emmy papasok sa loob. Halika rito, baby. Hug mo ako, please. Maluha-luha niyang iniluhod ang kanyang paa, upang madali siyang mapantayan ng kanyang anak. Mommy, mabilis na lumapit ang bata sa kanya. Kaagad rin siya nitong niyakap ng mahigpit. I miss you so much, mommy. I've been waiting for this for so long. Hindi na napigil ni Emmy ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi ka ba galit sakin? Humiwalay ng yakap sa kanya ang bata, at tumitig sa kanyang mukha. No po, umiling ito. Naiintindihan mo ako kahit ngayon lang tayo nagkita. Opo, tumungo ito. Why are you crying, mom? Wala anak. Masaya lang ako na makita ka. Lalo naman siyang naluha. Mayroon kang kapatid, gusto mo ba siyang makita? Yes, mom. I also want to see Hyde. Nagningning ang mga mata nito,
kasabay ng pagningning ng kanyang mga mata. Isasama na natin siya pauwi ng bahay. Tinig iyon ni Ashton Blumentritt mula sa pinto. Tila naman biglang pumate ang panlasa ni Emmy, nang marinig ang boses ni Ashton Blumentritt. Yehey! Pumalakpak ito. Sumilay din ang matamis ng ngiti nito, kasabay ng pagningning ng kanyang mga mata. I will finally going home. Finally, I will have a complete family now. Yes son. For sure, Hyde will be happy to see you too. Sabat ni Ashton. I have to pack my things now dad. Hindi pa rin nawala ang ningning sa mga mata nito. No need son. You already have plenty of stuff in our house. Bago pa makasagot ang bata kay Ashton, ay nagsalita na si Emmy. Kargahin ko nga ang baby ko. But I'm already a big boy mom. Pagbigyan mo na ako please. Tumalima naman ang bata. Lalo itong lumapit sa kanya, at ikanawit ang kanyang kamay sa leeg nito. Napayakap na lamang sa kanya si Emmy. Kasabay ay muling pagbuhos ng kanyang luha. Don't cry mom. Dad and I don't want to see you crying. Pinyunas nito ang kanyang luha sa pisngi. Para namang hinaplos ang puso ni Emmy sa narinig. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, kasabay ng muling pagtulo ng kanyang mga luha. Labis siyang nanghihinayang sa panahong lumipas na hindi niya ito nakasama. Babawi ako sa iyo anak. Mula ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya ang bata, ay kaagad niyang tinuyo ang kanyang luha, gamit ang kanyang palad. Tandaan mo anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ginawaran niya ng halik ang noo nito. I love you too mommy. Binigyan siya nito ng malutong na halik sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ashton Blumentritt. Nanigas ang katawan ni Emmy, nang marinig niya ang sunod na tinura ng bata. Daddy, you should also kiss mommy. Mabilis na kinarga ni Emmy ang bata, pagkatapos ay agad rin siyang tumayo. Tila bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa sinabi ng bata, na dapat siyang halikan ni Ashton. Bigla kasing rumagasa sa alaala niya ang ginawang paghalik sa kanya nito noong nasa resort sila. Uwi na tayo. Puntahan na natin si Hyde. Taranta niyang turan. Nagpatiuna na rin ito ng paglabas ng silid. Ni hindi na rin niya nagawang lingunin si Ashton Blumentritt, pakiramdam niya kasi ay pulang-pula na siya, dahil sa tumatakbo sa kanyang isip. Napabuntong hininga naman si Ashton na sumunod sa kanila, dahil sa inasta nito. Nang magsimula silang bumiyahe, ay itinuon na ni Emmy ang kanyang atensyon kay Hyde. Pakiramdam tuloy ni Ashton, ay para siyang hangin na hindi nakikita ng dalaga. Naramdaman ni Emmy ang paninitig ni Ashton sa kanya, ngunit tinatagan niya ang sariling huwag lingunin ito. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa mga kwento ni Hyde. Nagkwento ang bata tungkol sa naging buhay nito sa Europe. Pero ayon sa bata ay marunong naman daw itong magtagalog, dahil isang Pinay na yaya ang kinilokan. Nang makarating sila sa House of Blumentritt, ay saka lamang umimik si Ashton. We're home, deklara niya habang nakatingin sa babae. Nang lingunin siya ni Emmy ay tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Mahinang napabuga na lamang ng hangin si Ashton nang bago ito nagpatiuna sa naglalakad. Dinala niya ang dalawa sa silid na katabi ng master's bedroom. Pinagbuksan niya ang dalawa ng pinto. Nagpatiuna namang pumasok ang babae sa loob ng silid. Pagpasok nila roon ay bumungad sa kanila ang isang queen-size na kama. Kulay light blue ang headboard nito. Ang bedsheet naman ay kulay puti. Ang mga unan ay may disenyong superhero, kapareho nito ang disenyo ng kumot. Malawak ang silid, at maaliwalas rin dahil combination ng white at blue ang makikitang kulay sa loob. Mayroong learning area sa kanang bahagi ng silid. Mayroon dalawang kulay light blue na study table. Mayroon ding bookshelves na pawang storybooks ang laman. May mga art material din sa isang shelves. Mayroon ding banyo at walk-in closet sa loob. Mayroon pang isang pinto sa loob, doon naman makikita ang mga iba't ibang laruan. Sa dami ay pwede na silang magtayo ng toy store. Nang ibaba ni Emmy ang bata, ay kaagad nitong iginala ang kanyang paningin. Where is Hyde daddy? I'm really very excited to see him. You will see him later. But for now, you have to stay here in your room. Mommy and I will talk to Hyde. Okay dad. Sinabayan niya iyon ng tango. Let's go, Emmy. Nagpatiuna na rin ito sa paglalakad.
Babalik din kami agad anak. Turan niya sa bata bago siya sumunod kay Ashton. Nang makalabas sila ng silid, ay tila tinambal ng kaba si Emmy. Sandali lang. Pighil nito kay Ashton, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Gumuhit sa mata ng dalaga ang pag-aalala. Paano natin sasabihin kay Hyde? Baka mabigla siya. Ginagap naman ni Ashton ang kanyang kamay. Masuyo itong tumingin sa kanyang mga mata. Let me handle this. Ngunit tila namang napapasong binawi ng babae ang kanyang kamay. Para-paraan ka Thunders. Kailangan talagang may pahawak ng kamay. Taas kilay nitong turan. Tara na nga sa loob. Ikaw na ang magpaliwanag sa bata, tutal kagagawan mo naman to. Hindi na nito hinintay na sumagot si Ashton Blumentritt. Nagpatiuna na lamang siya sa loob ng silid na iniekupan ng bata. Pagbukas pa lamang nila ng pinto, ay bumungad na agad sa kanila si Hyde na naglalaro ng larwang kotse. Mama, Papa, kaagad nitong iniwan ang kanyang nilalaro, at sinalubong sila ng yakap. Kanina ko pa kayo hinahanap. May pinuntahan lang kami saglit anak. Nag-date po kayo ni Papa, Mama? Hindi. Mabilis na sagot ni Emmy. Hinawakan naman ni Ashton ang kamay ng bata, upang makuha nito ang kanyang atensyon. I have something to tell you son. Marahan niyang dinala ang bata sa kama. Walang kahirap-hirap niya tong binuhat, at pinaupo sa kama. Samantalang siya naman ay paluhod na umupo sa harap nito. Sinundan pa sila ni Emmy. Nanatil itong nakatayo at nakamasid sa likod ni Ashton Villacorda. Sabi mo dati gusto mo ng kapatid, right? Yes po Papa, nagningning ang mga mata ng bata. Bibigyan niyo na po ba ako ng kapatid? Actually son, meron ka talagang kapatid. You have a twin brother. Talaga po, nasan po siya? Lalong nagningning ang mga mata nito. Gusto mo ba siyang makilala? Oo naman po, di ba sabi mo dati Papa, masaya ang may kapatid, kasi po mayroon na akong makakalaro lagi. Marahan naman tumungo si Ashton. Napaawang na lamang ng bibig si Emmy, ganon kadaling ipinaliwanag ni Ashton ang lahat sa bata. Tara na po Papa, puntahan na po natin ang kapatid ko. Puno ng excitement na hinila nito ang kamay ni Ashton. Nagpahila naman si Ashton sa bata. Para naman tuod na napasunod si Emmy sa kanila. Pagkabukas ng pinto ng silid, ay mabilis na tumakbo papasok sa loob si Hyde. Kitang-kita ang excitement nito. Huminto lamang ito sa pagtakbo, nang ilang hakbang na lamang ang pagitan nila. Ilang sandali nilang tinitigan ang isa't isa. Maya-maya lamang ay parehong humajijek ang dalawang bata. You look like me. Magkamukha tayo. Halos magkasabayan pa nilang saad. Pareho rin silang bumumisnis. Except your hair. Puna ni Hyde na tinuro pa ang buhok ng kanyang kapatid. You look almost the same because you are twins. Mahina hong paliwanag sa kanila ni Ashton Blumentritt. Oh, we're twins. Bulalas ni Hyde. And from now on kids, the two of you will stay in this room. Yehey! Magkasabay silang bumulalas, at tumalon-talon sa tuwa. There's a lot of toys here. Come on let's play. Masiglang yaya sa kanya ni Hyde. Nang tumakbo ang dalawang bata patungo sa silid ng mga laruan, ay tila nawala na sa isip nilang may kasama sila. Napunta na sa mga laruan ang kanilang mga atensyon. Napuno ng ingay at halakhak ang buong silid. Napasunod na lamang ng tingin si Emmy sa kanila. I know you're mad at me Emmy. Tell me what I need to do so that you can forgive me. Pambabasag nito sa katahimikan, dahilan para mapatingin sa kanya ang babae. Puno ng sinseridad ang kanyang mga mata, ngunit tila naman hindi natinag kahit katiting si Emmy. Wala kang kailangang gawin. Kasi sa dami ng kasalanan mo, malabong mapatawad pa kita. We need to fix our relationship Emmy. It's for the kids. Pakikisamahan kita kung yan ang gusto mo. Pero sa harap lang ng mga bata. Akto lang ako na okay para sa kanila. Bago pa makaimik si Ashton, ay kaagad nang humakbang patungo sa playroom si Emmy. Ngunit muli yung lumingon matapos ang dalawang hakbang. Tandaan mo, kapag hindi sila kaharap, hindi tayo bati. Tila sinaksak ang puso ni Ashton Blumentritt, nang iwanan siya ni Emmy Valdez. Walang kaingan-lingon itong lumapit sa mga batang naglalaro. Napabuntong hininga na lamang siya. Mabigat ang kanyang dibdib na sinundan ng tingin ang babae. Aniya sa sarili, ano bang dapat niyang gawin, upang mapatawad siya nito?
Nang makita niya kung paano ito kasaya, habang kalaro ang dalawang bata, ay pinili na lamang niyang tumalikod. Aniya, ayaw niyang sirain ang araw nito. Nahadyap naman ng paningin ni Emmy ang paglabas ng silid ni Ashton Blumentritt. Palihim na lamang siyang nag-ikot ng mata. Nang tuluyang makalabas ang lalaki, ay itinuunan niya ang atensyon niya sa mga bata. Sinamahan niya ang mga ito sa paglalaro. Maligaya siya. Sa labis na ligaya, ay hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Kung hindi pa sila hinatira ng pagkain ng katulong, ay hindi nila maiisip ang gutom. Sobra niyang na-enjoy ang araw na iyon. Matapos ang tanghalian, ay sinamahan naman niya ang mga bata sa pag-drawing at pagpipinta. Idagdag pang hindi niya nakita si Ashton, hanggang hapunan, kaya naman magaan ang pakiramdam niya. "Mommy, can I sleep beside you tonight?" Malambing na tanong ni Haid, habang binibihisan niya ito ng pantulog. "Syempre naman anak, gusto ko rin yan." Ngumiti siya ng matamis sa bata. "Tabi tayong tatlo ni Hyde. Dapat kasama rin si Papa, Mama." Natigilan siya sa sinabi ni Hyde. Aniya sa isip, mukha nakuha na ni Ashton ang loob ng bata. Kung hindi niya pakikisamahan ang lalaki, ay tiyak na magagalit sa kanya ang kanyang anak. "Let's call Daddy. Let's tell him to sleep beside us." Segunda naman ni Hyde. Napangiwi na lamang si Emmy. Mabilis na kumilos si Hyde. Maya-maya pa ay hawak-hawak na nito ang iPod niya. Ilang sandali lang ay may kausap na ito sa kabilang linya. Nelang na lamang siya nang makailang ulit niyang marinig ang salitang Papa. Makalipas ang ilang sandali matapos ang tawag, ay bumukas ang pinto ng silid. Iniluwan nito ang lalaking kinaiinasan niya. Nakasuot ito ng kulay gray na business suit. Gwapong-gwapo ito sa suot niyang specs. Nagtama ang kanilang mga mata. "I just got home from work," tura nitong diretsyong nakatingin sa kanya. Nagpaikot na lamang siya ng mata. Aniya sa isip, ano paki niya, hindi naman siya nagtatanong sa ganap nito sa life. "Have you eaten your dinner, Dad?" Tanong naman ni Hyde. "Yes, son." Marahan itong tumungo sa bata. "Papa, tulog tayo sa iisang bed, kasama sina Mama at Hyde." Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ng lalaki. "I would love that." Nangdam ako ang tingin ni Ashton sa kanya, at hindi niya itinago ang kanyang pagsimangot. Ngunit tila naman hindi natinag ang lalaki. "Kaya lang, hindi tayo kasya dito. Let's sleep on the master's bedroom." Nagningning naman ang mga mata ng dalawang bata. "Mama, tara na po sa kwarto niyo ni Papa." Hinila ni Hyde ang kanyang kamay. "Come on, Mommy, let's go." Hinila naman ni Hyde ang isa pa niyang kamay. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang magpahila na lamang patungo sa kanilang silid. Naramdaman naman niya ang pagsunod sa kanila ni Ashton Blumentritt sa kanila. Nang makarating sila ng silid, ay kaagad silang dumiretso ng kama, samantalang si Ashton naman ay kaagad na dumiretso sa loob ng banyo. Pagkahiga niya, ay pinagitnaan siya ng dalawang bata. Pareho siyang niyakap ng mga ito. "I've been dreaming of this scene before, Mommy. One of which the Santa Claus is to sleep beside you." Tila hinaplos ang puso niya sa sinabing iyon ng bata. Aniya, kahit galit siya kay Ashton, ay hindi niya ikakailang humahanga siya sa pagpapalaki nito sa bata. "Wish granted na anak. Kasama mo na ako ngayon." Masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok. "Yes, Mommy." Dinampyan niya ng halik ang gilid ng noo ng bata. Ginawa rin niya iyon kay Hyde, para walang dahilan para magselos ito. "Mommy, can you tell us a bedtime stories?" Malambing na turan ni Hyde. "Ano bang gustong mong ikwento ko?" Humawak ito sa baba niya, at umakto na tila nag-isip. "About a prince and a princess or a queen and a king." Bulalas niya. "Pwede rin kung paano nagkakilala sina Mama at Papa." Saad naman ni Hyde, dahilan para mapatingin siya sa bata. Pakiramdam niya ay nanuyo ang kanyang lalamunan dahil sa tinuran nito. "That's a good idea." Pamalakpak pa si Hyde na parang tuwang-tuwa sa narinig. Bago pa siya makaimik, ay bumukas na ang pinto ng banyo. Automatiko rin siyang napalingon sa pintuan. Mula roon ay lumabas si Ashton. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Hot na hot ito kahit bagong polygo, dahil kitang-kita ang tila perpekto niyang katawan. Kita rin ang ilang butil ng tubig sa matipunong katawan nito, na tila lalong maging kaakit-akit ito. Napalunok na lamang siya.
Come on mommy, tell us how did you met daddy? Ungot sa kanya ni Hyde, dahilan para bumalik ang tingin niya rito. Your mommy and I met in a narrow street. I met a bad guys in the dark. They even hurt me. But that night, you mommy came and she saved me. Sabat ni Ashton. Napaka-pormal ng ekspresyon nito. Walang mababasang kahit anong emosyon. Wow, that's amazing. Mommy is a hero. She is. She is very brave that night. The bad guys are defeated. Tapos ano pong nangyari papa? Yuzisa naman ni Hyde. Nagkakalayo muna kami ng mommy nyo. Then after how many years, nahanap ko siya. Then what happened next dad? Bago pa muling makaimik si Ashton, ay mabilis na nagsalita si Emmy. Hoy Thunders, tama na muna ang chika. Magbihis ka nga muna. Kung makaparada ka ng katawan mo dyan, para namang napaka-yummy ng abs mo. Pero nagkukwento pa si Papa, Mama. Reklamo ni Hyde. Kaagad naman siyang bumaling sa kanyang anak. Ako na ang magtutuloy. Bago pa makaimik ang bata, ay magpatuloy siya sa pagsasalita. Nagkita kami ng papa nyo. Tapos nagmagic ang fairy, biniyayaan niya kami ng kambal. And they live happily ever after. The end. It's because of the fairy that's why we are here. All I thought kids are born because their mommy and daddy loves each other. Of course son, you and Hyde are born because of love. Nang bumaling siya sa pinagmulan ng tinig, ay noon lang niya napansin na naroon pa rin si Ashton. Really dad, mahal mo po si mama papa. Diretso ang tingin nito sa mata ng dalaga. Mahal ko kayo, diretso ang tingin nito sa kanya. Pakiramdam naman ni Emmy, ay tila tumagos iyon sa kanyang kaluluwa, dahilan para magbawi siya ng tingin. Napunta ang tingin niya kay Hyde. Natigilan siya dahil sa tanong ng bata. How about you mommy? Do you love dad?